At mula sa Aurora, lipat tayo sa Dagupan City kung saan pilit na bumabangon ang mga taga roon matapos padapain ng Bagyong Uwan. Nananawagan sila ng tulong sa pamahalaan. At may unang balita live, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy, kumusta dyan sa Dagupan? Ivan, dahil nga nasa ilalim na ng state of calamity ang Dagupan City, ay tinitiyak ngayon ng lokal na pamahalaan ang agarang pamamahagi ng relief goods sa mga residente, partikular na yung mga lubhang naapektuhan at nasalanta ng pagdaan nitong Bagyong Uwan. Walang magawa kundi titigan na lang ni Hara ang ipinundar niyang bahay sa Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City. Sa isang iglap, winasak ng Bagyong Uwan ang pinaghirapan niyang bahay. Hindi nga ako makapagsalita, nasyak nga ako eh. Hindi namin nakalain na ganyan mangyari. Kala namin yung parang dati lang na bagyo, yung ordinary lang. Yung pala talagang napakalakas pala. Itinayo malapit sa baybayin ang bahay ni Hara, kaya madaling nawasak nang tumama ang bagyo. Hindi raw alam ni Hara kung paano muli magsimula. Nasira din ang bangkang gamit ni Eduardo sa hanap buhay matapos tangayin ng alon. Akala namin safe na yung mga bangka namin. Di, siyempre, mahimbing yung tulog na, akala namin safe na. Yung pa, inabot pa rin ng alon. Itinumba rin ng bagyo ang cottage na ito. Maging ang ilang bahay sa tabing dagat, hindi nakaligtas sa storm surge. Pinipilit ng ilang residente na bumangon matapos ang bagyo. Nananawagan sila ng tulong sa lokal na pamahalaan. Sa parehong barangay, nabagsakan ng commercial signage ang isang heavy equipment dahil sa malakas na hanging dala ng bagyo. Wala naman daw nasaktan sa insidente. Patuloy na nakaalerto ang Philippine Coast Guard sa mga coastal at low-lying area sa syudad. Baha ngayon ang ilang bahagi ng Dagupan City dahil sa storm surge na epekto ng Bagyong Uwan na sinasabayan pa ng high tide. Dahil dito nahirapan daw ang mga opisyal ng Barangay Bunuan Gasset na i-rescue ang kanilang mga kabarangay noong kasagsagan ng bagyo. Lahat po sila tulong po kami para makuha yung mga kabarangay natin sa mababang area. Lalo naman sa tabing dagat. No? Yun. Paghapon namin hinakot sila. Ang mga residente natakot sa biglaang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar kaya dinagsa ang mga evacuation center na malapit sa kanilang barangay. Yung bahay namin pinasok ng baha, wala kaming matutulugan. Lahat ng mga damit namin basa, lahat. Pahirapan ng mga residente at motorista sa paglusong sa baha. Meron din kasing case dito ng leptos, may namatay na rin kasi dito. For safety lang, kailangan magsuot pa rin ng bota kahit mababa yung baha. Nasa red alert status pa rin ang Pangasinan PDRRMO. Pinapayuhan pa rin ang mga residente na maging alerto at mapagmatsyag sa anumang banta ng masamang panahon. Kahapon, formal nang idineklara ang state of calamity sa lungsod ng Dagupan dahil sa matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Uwan. Ivan, narito ako ngayon sa North Central Elementary School dito sa Bunuan Gasset, kung saan dito rin lumikas yung ilan sa ating mga kababayan na nasalanta. Karamihan sa kanila umuuwi para ayusin at kumpunihin yung kanilang tirahan. Samantala sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng Signal No. 1 ang buong probinsya ng Pangasinan. Nakataas din ang gale warning, kaya naman pinapayuhan yung ating mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa karagatan. Ivan. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.